ating bagtasin ang mga alituntunin ng mga konseptong pangwika ng ating bansa. Naganap ang kauna-unahang pagkilala sa Tagalog noong ika-1 ng Nobyembre 1897 nang itakda itong opisyal na wika sang-ayon sa Artikulo 8 ng Pamahalaang Revolusyonaryo. Ito ay bunga ng maalab na damdaming makabansa ng panahon ng propaganda na umusbong mula sa mga akdang na isulat sa Tagalog. Lumipas ang ilang panahon at nasakop ng Amerika ang Pilipinas. Kasabay ng kanilang naging kontrol sa ating bansa ay ang pagpapatupad nila ng patakarang gamitin ang wikang Ingles bilang wikang panturo. Binatikos ito dala ng pangamba na hindi ito magiging matagumpay. Ayon kay David J. Doherty noong 1903, hindi magiging palasak na wika ang wikang Ingles sapagkat hindi ito ang wika sa tahanan ng mga Pilipino. Sa kabila ng pagiging malapit na kaalyado ng Estados Unidos, batid ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng isang wikang sagisag ng ating pagka-Pilipino. Kung kaya, inatasan niya ang Kongreso na gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa. Dito nabuo ang probisyon ng Saligang Batas 1935, Artikulo 14, Section 3 na magkaroon ng wikang pambansang batay sa mga umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. Hanggat hindi nagtatadhana ng iba ang batas, ang Ingles at Kastila ang patuloy na gagamiting mga wikang opisyal. Itinalaga ni dating Pangulong Quezon ang surian ng wikang pambansa na magsaliksik hinggil sa mga umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. At mula rito ay pumili ng magiging batayan ng isang wikang pambansa. Pinili at ipinroklama ni Pangulong Quezon ang Tagalog bilang batayan ng bagong pambansang wika dahil, una, ang Tagalog ang wika ng Maynila, ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya sa buong bansa. Ikalawa, ang Tagalog ang wikang ginamit ng revolusyon at mahalagang salik ng ating kasaysayan. Ikatlo, ang Tagalog ay hindi nahahati sa mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika, hindi tulad ng Bisaya. Ikaapat, higit na mas maraming aklat at panitikang nasusulat sa Tagalog kaysa sa iba pang katutubong wikang Austronesyo. Ikalima, ang Tagalog ay nasa estadong lingua franca o nauunawaan ng nakararaming mamamayan sa Pilipinas. Sila ay may taglay na pamilyaridad sa bokabularyong nito. Matapos mairekomenda at mapili ang Tagalog bilang batayan ng bagong wikang pambansa, ay ipinag-utos ng dating kalihim ng pagtuturo na si George Bacobo ang kautosang pangkagawaran bilang isa noong 1940. Kung saan sisimulang ituro ang wikang pambansa sa ika-4 na taon sa sekundarya, samantalang sa ika-2 taon naman para sa mga paaralang normal. Ika-4 ng Hulyo noong 1946 nang formal na ipinagkaloob ng mga Amerikano ang ating kalayaan, ang araw ng pagsasarili ng Pilipinas. At dahil Tagalog ang kinilala na batayan ng wikang pambansa bago pa man magkaroon ng digmaan, ay nanatili ito bilang isa sa wikang opisyal ng bansa sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Umani ng batikos ang pagtatalaga sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa, lalo sa mga rehiyong hindi taal na nagsasalita nito. Kaya naman, ibinaba ni Kalihim Jose B. Romero ang kautusan kung saan tatawagin ang wikang pambansa na Pilipino. Ito ay upang higit na maging katanggap-tanggap sa mga hindi Tagalog. Ayon kay Panganiban noong 1970, ang hakbang ng pagpapalit katawagan tungong Pilipino ay upang mapawi ang pagkakahati-hati dala ng mentalidad ng mga rehiyonalista. Gayun din, ang Pilipino ang angkop na katawagan sa wika ng bansang Pilipinas dahil tayo ay Pilipino. Panghuli, walang termino o ngalang maaaring ilapat sa wikang pambansang batay sa Tagalog. Upang matuldukan ang hidwaang pangwika sa pagitan ng mga Tagalog at di-Tagalog, ang mga tagapagbalangkas ng Saligang Batas noong 1973 ay sinaalang-alang ang sosyo-politikal na konteksto sa pagpasok ng probisyong pangwika na ito. Kaya, sa Artikulo 15, Section 3, Talata 2
Nagwika ang saligang batas ng ganitong pahayag. Ang Pambansang Asembleya ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adaptasyon ng panlahat ng wikang pambansang tatawaging Pilipino. Ayon kanila Aguilar et al. 2016, ang hindi pagyakap ng mga di-Tagalog sa wikang Tagalog at Pilipino ay dulot ng pagiging monobase ng mga wikang ito. Ito ay hindi akma sa isang bansang gaya ng Pilipinas na pulo-pulo at may napakahitik na wika at kultura. Kaugnay nito, isang wikang multi-base na nakasalig at patuloy na nanghihiram sa mga wika sa Pilipinas at mga di-katutubong wika ang kailangan ng ating bansa. Sa makatuwid, ang mga katangiang ito ay matatagpuan sa wikang Filipino. Ito ang wikang makapagbubuklod ng mithiin, idealismo at pangarap ng lahat ng Pilipino. Sa wikang ito, mapayapa ang mga kaisipang regionalista at walang maituturing na outsider. Ito ay protektado ng Saligang Batas 1987, Artikulo 14, Section 6 at 7. Sa Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Section 7, ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino hanggat walang ibang itinatadhana ang batas ay Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ang magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo doon. Sa ilalim ng K-12 curriculum, ang mother tongue o ang unang wika ng mga mag-aaral ang gagamitin na wikang panturo mula kindergarten hanggang grade 3. Ang mga wikang ito ay gagamitin sa dalawang paraan. Una, bilang hiwalay na asignatura at ikalawa, bilang wikang panturo. Magbalik tanaw tayo sa naging talakayan natin ngayong araw. Narito ang mga dapat mong tandaan. Una, isa sa katangian ng wikang Filipino ang pagiging de facto at de jure. Ikalawa, ang wikang Filipino ay tunay na ginagamit at malawakang sinasalita saan mang panig ng Pilipinas at kinikilala at binibigyang halaga ng maraming batas. Ikatlo, ang wikang pambansa ay isang wikang daan ng pagkakaisa at simbolo ng kaunlaran ng isang bansa. Ikaapat, ang opisyal na wika ay ang itinadhana ng batas na maging wika ng komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng sambayanan sa pamahalaan.